Ang sabi ng Romans 5:15, and I will end with this. But there is a great difference between Adam's sin and God's gracious gift. Malaki ang pagkakaiba ng kasalanan ni Adan at ang kaloob ng Diyos. Now remember, si Adam is considered in the Bible as the first man. Diba? Si Jesus Christ ang last man. For the sin of this one man, Adam, brought death to many. Dahil sa kasalanan na yun ni Adan, marami sa atin, hanggang sa panahon natin yun, niraranasan natin yung punishment sa kanilang kasalanan, yung consequence ng sin. Nagdulot ng kamatayan sa atin. Hindi lang physical death na namamatay tayo. Every time we sin, di tayo namamatay. Tama ba? Buhay na buhay tayo. Gaya nga nung sabi kay Eva hindi ka mamamatay pag kinain mo yan. So kinain niya. Binigay niya sa kanyang asawa, sige na, try mo, tikman mo, magiging marunong tayo. Magiging marunong ka. Guess what? Kinagat ko na kumain ako. Tinan mo, kalahati na lang. Swerte ka nga, binibigyan pa kita Namatay ba ako? Di ba buhay pa ako? Ganda ko pa nga. Hindi siya namatay. Diba? Hindi rin tayo agad namamatay physically, but unti-unti namamatay yung espiritu natin, nawawalay sa Panginoon. Unti-unti nagkakakalyo na yung puso mo. Every time you sin, okay lang yun, pinangangatwiranan mo. Every time you sin, unti-unti namamatay ka. Nanlalamig ang relasyon mo kay Lord. Unti-unti ayaw mo na mag-church, ayaw mo na mag-pray, ayaw mo na magbasa ng Bible. Or maybe you're here, pero wala kang rightful relationship kay Lord. Di po ba? It brought death to many. But even greater is God's powerful grace and His gift of forgiveness to many through this other man. That other man is none other than the Lord Jesus Christ. Dahil sa kasalanan ng unang Adan, sinapit natin ang ganitong kalagayan. Pero dahil doon sa buhay ng huling Adan na nagbubo ng kanyang dugo, na nagbuwis ng kanyang buhay, na nagsakripisyo para sa bawat isa po sa atin, nagkaroon po tayo ng pag-asa. Nagkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Kaya kung hindi nyo pa tinanggap si Jesus, wala namang mawawala sa atin. Bakit ayaw natin siyang tanggapin? Why? Bakit ayaw natin i-acknowledge yung sovereignty niya sa ating buhay? Bakit? Natatakot ba tayo na lalo tayo mamumroblema? Susubukin tayo ng mabibigat na pagsubok pag hindi tayo sumunod sa Kanya, pag di natin siya tinanggap. What is holding you back? You have nothing to lose but everything to gain. Di po ba? Napakasarap mabuhay ng may Diyos na may Kristo sa ating mga puso. At kung tinanggap na natin ang ating Panginoong Jesus, that's a very noble decision. That's a very, very excellent decision on our part. Accepting the Lord Jesus Christ in our lives as our Lord and Savior. Pero hindi nagtatapos sa pagtanggap. Dapat nilalakaran natin ang kanyang mga katotohanan, ang kanyang salita, ang kanyang mga utos, na hindi naman restrictive kung i-analyze natin, kundi magbibigay sa atin ng buhay, proteksyon, pagpapala.